Sinimulan na nga po ng Department of Health ang pagbabakuna. At ito po yata ang ito yata yung ang Pilipinas ang kauna-unahang nag-introduce nitong dengue vaccine na ito sa public health system. Pero may issue dito at may problema nga ba ito? Kausapin nga natin si Dr. Tony Leachon, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians. Dr. Tony, magandang gabi po. Jerry, Ruby, magandang hapon sa inyong lahat. Good evening po. May problema ho ba dito, Dr. Tony, sa pagbabakuna na ito? Okay. Jerry, gusto ko lang linawin na I'm not speaking for as DOH or PhilHealth. And I'm not speaking, of course, with sa PCP kasi diverse ang opinion dyan eh. So I represent PCP Foundation, though I think mamayang gabi parang meron silang urgent meeting para sa position statement. Pero para lang malaman ng ninyo, parang kwentuhan lang tayo. This is just my personal opinion kasi ayoko rin naman magalit ang Department of Health dito kasi nga ho pala, kayo pala ay director nga ng PhilHealth, ano? Opo. So sa akin lang po 2 dekada rin kasi ako nasa research at naging public health advocate ako. Kaya magbibigay lang ako ng opinion. I support Secretary Garin's decision kasi the buck stops at the leadership of the Department of Health, di ba? So, ang reason naman ba't niyo ako tinawagan is to find out my opinion as a policy maker, a health reform advocate, para malinawan ng buong bansa kung anong problema natin. Anyway, naisagawa na, pero pwede naman natin pag-usapan pa. Hindi naman natitigil yan porque na isagawa na po o umpisahan eh. Okay. So, gusto niyo ho bang ipatigil itong pagbabakuna, Dr. Tony? Okay. Alam nyo, hindi ho ako eh. Meron hong grupo last week na pumunta ho doon, PMA, nalathala to sa Philippine Star eh. Si Dr. Kalimag, yung grupo ho ng FCAP, si Dr. Maricar Limpin, Advocacy for Economic Reforms, Women's Health, at saka isang taga-UP College of Medicine, si Dr. Antonio Danz. Siya ho yata yung na-interview ho ni Kabayan nung isang umaga, at saka ni Cory Quintoso na nakita ko sa ANC. Okay? So, ang gusto ho nila na kayong umaga na-interview din ho ako at kasama ko si Dr. Danz para magpaliwanag. Yun hong dengue vaccine, wine-welcome natin ho yan. Huwag na ho nating sabihin gusto natin hong itigil kasi it's a breakthrough eh. Ang concern lang ng public health advocates, ng healthcare workers, academe, at saka civic organization, of course meron din hong academicians hong siyempre hong nagpapayo kay Secretary Garin. Ang gusto lang namin ho, at saka si Dr. Danz, ang opinion niya, hintayin muna ho natin ho yung World Health Organization ho na Strategic Advisory Group of Experts na lalabas ho yung datos ngayong Abril upang sa ganun malaman ho natin yung quality, efficacy at saka safety. Kasi ang nagbabalangkas ho kasi ng guidelines sa lahat ng bakuna sa buong mundo ay isang global agency, WHO. Ngayon, the other day, nakita ko sa dyaryo na hinihintay ito. Pero, nag-press conference ng Department of Health. This is for the public lang. Transparency lang naman ho eh. Sabi ng WHO representative, walang kailangan imprimatur from the WHO if the Secretary of Health would like to decide magpabakuna. Yun ang sinabi. Narinig ko po yun, nakita ko rin sa television. So, parang hindi na nila hintayin yung completion of the study on patients na tinatawag nilang pre-qualification. So, explain natin ho ito kasi ito pinakamalinaw ho eh. Okay. Kasi ang Malaysia, lumabas na rin ho ang trial doon. Hindi nila umpisahan at saka Singapore. Ang Malaysia, back to square one sila kahit nag-present yung pharmaceutical company. They will not start. Singapore hindi rin because they want to wait for the April SAGE
SAGE trial. Okay. Now, napakahalaga nitong tinatawag na pre-qualification na to. Kasi itong mga pasyenteng ito, i-evaluatein ito upang sa ganun malaman natin kung ito ay successful, okay, malolower natin ang cost nito. Kasi sa ngayon, wala kasing kakompetensya Oo. Ngayon, so kung ang sinasabi niyo, Dr. Tony, kung hindi ho nagmadali o nag-apura ang DOH, baka makuha natin ito ng mas mura, sa mas murang halaga. Tama po, kasi meron ho in the pipeline So, kunyari, like, kung naalala nyo, nung umpisahan ho itong pre-qualification hong sinasabi nating guidelines, inumpisahan ho ito 2001. Mga 280 products to. At ang focus nito, yung mga AIDS, tuberculosis, malaria, particularly sa Africa. Dati ho, yung mga gamot ho na tinatawag nating retroviral drugs, nagkakahalaga ng $1,000. Dahil napag-aralan at hinanap ng WHO mga sponsor, bumaba ho ng $50 lang ho para ho. Mula sa magano? $1,000 po. Ang laki pala na ibababa talaga, ano? Opo. Kasi nagkaroon din po ng kompetensya at since kailangan siya for public health, talaga pong pwede talaga nating mapababa. So, ang sinasabi natin, kung sakaling hinintay natin, ang una kasing concern natin bilang doktor, safety. Okay. Jerry, kahit Ruby, kahit ang gamot ay efficacious, pagka hindi ka safe, delikado po yun. Kasi ang mantra po ng doktor ay first do no harm. Okay. Pero nag-test na raw ho ito dito sa atin, Dr. Tony, at successful daw. Very good question, Jerry. Okay. Very good question. Pag na ilabas yung gamot na sa produkto ng FDA, hinihingan kayo po ng post-marketing surveillance study. Ano po ito? Isa po siyang pagsusulit ho ng mga doktor na imo-monitor nyo po yung side effect ng gamot. Sa Pilipinas, usually ho kasi, first time tayo gagawa, usually, America nangunguna or Europe. Tapos after 1 year, i-apply natin dito. Since wala tayong kakayanan, katulad ng malalaking bansa, gagawa lang ho tayo ng mini trial nito para ipakitang effective and safe yung gamot. Tapos, let's say 1,000 patients yun, times 3 years, 3,000 patients, sasubmit mo sa FDA yan. Para sa ganun, sabihin safe na yun, larga na yung gamot. Kasi, Jerry, pagka yung mga clinical trials kasi, 3,000 patients lang hanggang 5,000, ang tawag doon phase 3. Ito hong ginawa nila, ano bang test yung ginawa nila ng DOH? Phase 3, yung ginawa nito, pharmaceutical company nag-sponsor ho nito. Sanofi ho ito, in-sponsor yon at dito ginawa sa atin ang mga major ho. Kasama ho tayo sa sector o multi-country study. Dito ho gaganapin to. So natapos ho yun. Pag ho usually phase 3 study, phase 1, phase 2, ito yung sa mga animals and then maliit na bahagi ng mga tao. Phase 3, bago pa i-launch yan, ngayon napatunayan nila, effective siya. Pero Jerry, pagka gamot na ganito, pinapilot mo muna sa kukunting tao, hindi mo siya i-mass vaccination. Kasi ang nagpo-post-marketing surveillance, doktor. Pagka nagka-side effect ka, babalik ka rin sa doktor para i-note yun. Ang dictum ho, pagka lalabas na mula ng gamot, any side effect na lumabas ka, presumably secondary to that particular drug. So wala pong ganong ginawa. Wala pong post-marketing na isinagawa. Wala pa po Kasi December lang po kasi na-approvean po yung gamot po Tapos ang ginawa na nila kagad, massive vaccination na kagad ang ginawa. Opo yun po yun Ang consent form po kasi, usually po, hindi po yan ordinaryong tao kasi ang dapat po mag-dispense niyan ay doktor. Kasi sila nag-aral ng adverse reaction. Alam niyo, pangkaraniwan doktor, hindi nga ho alam yan Ang ginagawa niyan, tinetrain po yan, let's say sa isang hotel o isang university, binibigyan ho yan ng protocol na magpa-follow up ka 1 week, 2 weeks, depende ho sa inyo, isasubmit ho yan. So, kunyari, binigyan siya, inimeksyonan siya, umuwi siya, nagka-side effects, saan ho pupunta yung pasyente? At saka pag may nag-side effect ho yan, indemnification yan, ang term indemnification yan, lalo na related sa drug, sasagutin ng pharmaceutical company yan.
So ngayon, ang problema natin ay mass vaccination mo. Paano kung magka-side effect yan? At lumala, hindi mo makontrol. Di sinira natin yung buong vaccination program sa buong mundo kasi dito natin pinilot. Magkano ito, Doc? Magkano daw bawat isa? Well, ang sabi sa dyaryo, ito naman, Jerry, nasa dyaryo naman po 3,000 per vaccine. So times 3 kasi 0, 6 at another 6 months po. Oh, Pero natawaran ho yan ng 1,000. So parang 3,000 lumalabas yan. Sa bawat isang bata. Oo. Pero ang mas nakakatakot po dito na binanggit po ni Dr. Dance kanina, umaga, pagka meron ho kayong dengue, ang posibilidad baka magkaroon ho kayo ng vaccine that can lower yung number of cases initially, pero eventually dadaming severe. Kasi ang serotypes kasi ng dengue 1, 2, 3, 4. Kunyari, effective ka doon sa dalawa, eventually, baka yung dalawa okay, pero eventually, naging malala. Ang tawag doon antibody-dependent enhancement theory or concept. It takes time para maaral mo yan And usually, by the third year yan ng after vaccination. Okay. So yun ho ang problema natin dito kasi may mga signals, Jerry, sa maliliit na study na mga kids lower than 9 years old na pwede mangyari to sa younger and older kids and adults as well. So, ang real problem ni Dr. Dance, the real dengue na afraid tayo, yung severe dengue, not the mild ones. Kasi if the vaccine prevents mild disease but can cause severe dengue naman, di dapat hindi natin gamitin ito. Doc, sa mga binanggit nyo yan, kung nakikinig sa atin ngayon ng mga magulang, ng mga bata na nabakunahan na kanina. O kaya ibabakunahan pa lang, ano dapat nilang gawin, Doc? Ang dapat gawin pag meron kayo naramdaman na kakaiba, usually lagnat, rashes, or nahirapan huminga, or severe allergy reaction, or tawag din Stevens-Johnson syndrome, pumunta kaagad kayo po sa center. Huwag po kayong pumunta sa teacher kasi baka kailangan po kaagad bigyan ho kayo ng gamot. Of course, narinig ko si Dr. Lyndon si Uy kagabi, the other day na nagso-surveillance study sila. Kaya lang, matagal na akong doktor Pagka may bagong launch na produkto, doktor po ang namamahala ho dyan Kasi hindi naman ho alam ng teacher kasi hindi naman po sila doktor Okay. So yun ang basic problem na sa science. Ngayon naman, dahil ako ay representative ng PhilHealth, ang akin pong trabaho ay i-monitor ko ang... Naku, baka magalit sa inyo ang Secretary of Health dahil nababanggitin mo yan. Kayo pala yung director ng PhilHealth, kumukontra kayo sa programa ng DOH. Ay, hindi naman ako kumukontra kasi opinion lang naman to. Maliit lang yung opinion ko. Ang kinay-question yata ng Women's Health kaninang umaga, yung grupo ng mga nanay, ang bakuna daw ay 3 billion for one disease. Pero yung the entire immunization program, 3 billion sa 6 or 7 sakit. So, ibig sabihin, pero ang performance rating daw nila 60% lang. So, you're spending, let's say, 3.5 billion for one disease na i-establish mo pa yung safety versus the measles, diphtheria, pertussis, pneumonia, hepatitis B. So, that's beside the point kasi may pera naman Doc, panghuli na lang, Doc, medyo ginagaw na kami sa oras. Yun hong tanong ko kanina, dun sa mga magulang na ang kanilang mga anak naka-schedule na bakunahan, ano hong may advice yun sa kanila? Ituloy na papayagang bakunahan ng kanilang anak? O ano po? Ako po, ang aking payo, kung nag-decide po ang DOH na magpabakuna, okay, gawin po nila yon, pero meron po kasing consent form po, basahin yung po mabuti. So kung kayo naman po willing yun, nagtitiwala po kayo sa Department of Health, lahat naman tayo nagtitiwala and we support them. Kasi at the end of the day, the buck stops at them at pinanindigan naman po nila to. Ang payo ko lang po doon sa mga nanay at magkaroon po kayo ng side effect, punta po kayo kagad sa nearest center para kung magkaroon po kayo ng side effect, matugunan kagad po ito.
Opo. Si Yes, Ateng po, doon lang po ako, Jerry. may tanong lang ho Ateng si Ateng Doc. Doc Tony, may tanong po dito, may possibility ba na nakasama o makakasama ngayon sa mga bata yung clinical trial na ginagawa, at kung ito po bang ginawa na vaccination, mass vaccination, maituturing po ba itong experiment pa rin ng DOH, considering na wala pa nga pong rekomendasyon na ibinibigay ang World Health Organization? Gusto ko lang ninawin na na-issuehan na po kasi siya ng CPR, Certificate of Product Registration ng FDA. So therefore, meron na hong clinical trial na ginawa. Ang binabanggit ko lang po, bawat isang produkto nilalabas even abroad, US FDA or FDA, gumagawa po ng post-marketing surveillance study para alamin po kung yung gamot na yun, exponentially, kunyari from 3,000 to 1 million or 2 million or 5 million patients, magkakaroon ng side effect. Kasi maraming produktong lumalabas po, paglipas ng 5 taon, napupull out kasi lumalabas ang side Mga effect. side Yun po ang effects. reason for the post-marketing surveillance study po. Ngayon, ang nangyari sa atin, instead i-limit natin or i-pilot natin to a group of patients, let's say, na doctor-initiated or led, mass vaccination po kaagad tayo. Ang hirap pong bantayan yung 1 million in 3 areas po in our country, which is NCR, Calabarzon at saka 3A. That is a logistical nightmare for the Department of Health. Doc, ang pinapangambahan ko rin po sa akin personally, dahil kanina binakunahan na yung mga taga-parang elementary school, wala na hong pasok sa mga susunod na araw. Paano kung halimbawa makaranas yung bata ng mga side effects doon sa kanilang mga itinurok sa kanila, saan sila pupunta, saan sila tatakbo, at para magsabing, bakit ako nagkaganito? Opo. Hindi ko po masagot yan. In fact, hirap na hirap po akong magsalita ngayon. Kaya lang, ang puso ko bila ako isang public health advocate nakilala nyo ako dyan, ako naman nagsasabi dahil ako ay advocate, ako ay doktor, ang concern ko ay safety. Ngayon, kung kayo po nakikinig ngayon, ang suggestion ko, meron kayo dyan rural health unit or municipal health officer. Kung may maramdaman, punta na lang po doon. Ito naman I think nililid mabuti to ni na Dr. Lyndon C. at saka Secretary Garin. Sundin natin. Pero kung may maramdaman, go to the nearest hospital or clinic ng Department of Health. Okay, Doc Tony, salamat. Pasensya na po pasensya na po. Salamat, Doc. Si Doc Tony Liachon, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians at Independent Director. Talagang pinangatawanan ni Doc Tony yung pagiging Independent Director ng PhilHealth. Ako, palagay ko Teka muna, di ba Jerry, April na ngayon? Ba't hindi pa nakapaghintay ang DOH? April daw lalabas yung recommendation ng World Health Organization. Yun nga yung kino-question nila, April Dr. na ngayon Hindi nakapaghintay. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel. 6:12 6:12 ng gabi.